si Robin Padilla, no? Piling may bilang pa din ho. Eh simula ho nung naupo to, wala naman pong bilang to sa Senado, mga bossing eh. Panay pagpapakyut lang ho eh. No. Kasi si Amy Marcos ini-endorso din ni Robin Padilla ngayon. Kasi nga daw ini-endorso ni Manang ulitin ko si Manang Amy ini-endorso ni Robin Padilla ngayon, mga bossing, no? Kasi nga daw si Inday Sara sinusuportahan, no? Si Manang Amy. Ngayon sinasabi dito, walang kinalaman ang PDP, Gringo, Amy, at Robin Padilla's personal Senate pick. Aba, parehas laglag yan, Robin Padilla parehas laglag yan. Yung Gringo ho nasan, mga kababayan? Bakit po ba yun? Yung may pirma-pirma daw po. Sabi, magpapakalat tayo ng pirma. Mangangalap tayo ng pirma para mapalabas si dating Pangulong Duterte. Diyos ko naman, tanda-tanda mo na, Gringo. Niloloko mo pa yung sambayan ng Pilipino. Kahit umabot pa ng 20 milyones yung makalap nyong pirma, hindi nyo mapapalabas ang dating Pangulo doon. Ang tanging makakapagpalabas lang sa dating Pangulo doon sa ICC ay walang iba kundi matapos yung kanyang paglilitis. Matapos yung investigasyon sa kanya. No? Kaya lang naman ho nagganyan yan, yung nakisali sa pirma-pirma ho, mga kababayan, dahil ho, wala yung kanyang kandidatura ay lagpas ho sa 20. Parang kung 66 ho yung tumatakbo, yung kay Gringo Honasan, marang nasa 50 na ho eh. Bilang isang kumakandidato, kailangan tumunog yung kanyang pangalan at marinig ng sambayan ng Pilipino na siya ay tumatakbo. Di ba? Kaya gagawa ng eksena, oy makisali ako, pirma-pirma. Magpangalap tayo ng pirma. Yung mga DDS naman, oy, si Gringo, magpapangalap, no? Kukuha ng mga pirma para mapalabas si dating Pangulong Duterte. Wala ho yun, mga kababayan. Hindi ho yun. Kumbaga, wala hong bilang yun. Sabi nga natin paulit-ulit, hindi kasali ang audience impact, no? Doon sa kaso ni dating Pangulong Duterte. Yun. Hindi kasama yung, nakita namin nagrarally, ang daming tao sa labas nagrarally naku, palabasin na natin to. Wala hong bilang yun. Yung sulat-sulat ni Greco Bellica kay Putin, kay Netanyahu, puro wanted din sa ICC. Kanino? Kay Trump. Wala ho yun. No? Sumulat man sila dyan, hindi pa din ho palalabasin ang dating Pangulong Duterte. Yan din po, yung kay Amy Marcos. Ang babaw pala ni Robin Padilla talaga, ano? Kasi nakita niya si Gringo Honasan na nangangalap ng mga pirma. Sige, tinutulungan tayo para makalabas si Tatay Digong dito. Iiyak sa Senado, iboto natin to, si Gringo Honasan. Hindi niya ho siguro alam na yung mga ganong papirma-pirma, pangalap-kalap ng pirma, wala din hong patutunguhan. Si Manang Amy, iboboto ko to kasi nagpapahearing siya doon sa Senado. Para makalabas din ang dating Pangulong Duterte? Wala din yan. Yang hearing ni Amy Marcos, wala yan, hindi papakinggan ng ICC yan. Ano po? Kasi mga kababayan, sige, malaman ng ICC, doon sa Pilipinas, merong ginagawang investigasyon yung isang senadora, no? Para mapalaya si dating Pangulong Duterte nasa kamay ng ICC. Sasabihin lang ng ICC dyan, that's cute. Di ba? Yung sasabihin, sabi doon sa hearing, illegal daw ang pagkaka-aresto kay dating Pangulong Duterte, kaya pauwiin nyo na daw ICC. Tawanan lang kayo ng ICC. No? Illegal ba? Sige, pag-usapan nyo dyan sa Pilipinas. Kayo ang mag-hearing dyan. Bahala kayo sa buhay ninyo dyan. Ang importante sa amin ay nandito. No? Nandito na si Duterte. Nililitis na namin. At, ayun, may silip. At,
Ano ho, mga kababayan? At nabibigyan namin ng pantay na pag-imbestiga yung mga kababayan ninyo, yung maliliit na kababayan ninyo na sinasabi na biktima po sila ng mga tokhang-tokhang nitong dating presidente ninyo. Wala ho yan. Lahat tatawanan lang ho yung mga ginagawa ni Gringo Honasan. Tingin ko kasi yan lang yung dahilan ni Robin Padilla kaya ini-endorso niya si Gringo Honasan dahil doon sa mangangalap ng pirma. Pagka pinadala nyo yan sa ICC, sige, basura mo na. Ang dami, ang kapal na, no? Ang daming pirma. Kaya lang, baka mamaya yung mga pirma nyo dyan, ang mga nakasulat din. Mary Grace Piatos, Kokoy Villamin, no? Baka yung mga nakasulat dyan, si Jukes de Asim, tapos may isang tao taga-pirma naman. Siyempre, nagawa na nung kampo ninyo. Di ba? Iisipin namin na ganun din yung papirma-pirma ninyo. Di ho ba mga kababayan? Sabi ni Elena Capistrano, mag-like po tayo para isa't isa samahan sa katotohanan. Yeah, salamat. Aimee konsumisyon. First time ko narinig yan. Diba Aimee solusyon yon? Dito kay Sir Deo dito, Docena. Aimee konsumisyon. Anyway, iwanan na natin yan. Dahil nga po, nabanggit ni Sir Deo dito, Docena, yung Aimee, konsumisyon. Eto sopla ho sila mga kababayan kay Attorney Claire Castro. Ayan di ba? Kasi naman mga boss chief amo, sir, sa dinabi-dami ng kulay na pipiliin nila, itim pa ang napagdiskitahan itong kampo na to. Tignan nyo naman yung dalawa. Para hong riding in tandem, mga bossing Pagsuotin mo na lang ng helmet, yung isa angkas, yung isa magmumotorsiklo, manghablot tayo ng cellphone doon sa Quiapo. Diba? Alam nyo, mga kababayan, hindi po mababago ang kulay ng Pilipinas. Hindi itim, hindi puti, no? May puti, meron puti doon sa sa kulay ng Pilipinas. Pero po, yan kasi ang watawat ng Pilipinas, asul, pula, dilaw, puti. Tapos ito ang kulay na daw ho ng Pilipinas, mga kababayan, ay itim na daw po. Dito mugma nga doon sa sinasabi ni Attorney Harry Roque,